Mukhang nagustuhan niya rin yung musika ng sunod kong magiging biktima. May naaalala ka ba sa musikang yan, Paloma? At naniwala naman yung papa ko na mayroon na akong trabaho. Oo nga, naniwala sa agad. Napakaswerte at napakagaling mo talaga, paring Beto! Kung alam lang ng papa ko na binablackmail ko yung biyanan ni Rosalinda. Teka, totoo ba? Sinasabi mo bang si Valeria Altamirano? Nanay ng jowa mo at nanay din na napangasawa ng kapatid mo? Oo, tama ka dyan. Yung babaeng yun ang nagpahirap sa buhay ni Rosalinda. Ngayon, nandito na ako. Ako naman ang bubuisit at sisira sa buhay niya. May naalala ka ba? Wala, Alex. Wala. Pero kasi Ano yun? parang napakinggan ko na dati ang kantang to. Sa panaginip ko. Hindi ko alam, hindi ko matandaan. Nagustuhan mo? Oo, maganda nga. Kung ganoon, sumama ka sa akin, Paloma. Natalia, umpisahan mo na. Paano kaya natin mapapaganda yung buhok niya? Yun lang ang nag-iisang litrato na meron ako. Na magkasama kami. Sigurado ko bang siya nakasira? Yun ang sabi ni Fedra. Kita mo na, Gerardo. Lilipas ang panahon at darating yung araw na susubukan kong alalahanin yung mukha ni Rosalinda pero hindi ko na magagawa. Unti-unti na siyang mawawala sa isipan ko. Makakalimutan ko na yung boses niya pati yung tawa niya. Kaya si Rosalinda, tuluyan ang mamamatay pati alaala niya. Sinabi ko na kasi sa'yong kalimutan mo na siya. Alam mong hindi ko kayang tanggapin na wala na siya. Nang dahil dyan sa alaala ni Rosalinda, pinoprotektahan mo yung nararamdaman mo. Pinoprotektahan saan, Gerardo? Mas magandang itanong, sino? Parang ang daming bulaklak, senyorita. Para yan kay Fernando Jose para makalimutan niya na yung litrato at pati na rin si Rosalinda. Ay, natatakot akong humarap sa kanya. Di kanya pagagalitan. Inayos ko na to sa paraang gusto ko. Kaya mag-ingat ka at wag na wag mong sasabihin yung totoo. Di mo ba napapansin? Si Fedra ba? Oo, Pinipilit kong huwag pansinin pero habang tumatagal, mas lalong mahirap para sa akin. magandang babae naman siya, di ba? Hindi ko siya kayang mahalin. Hindi ko na kaya magmahal pa ng ibang babae. Napaka-imposible na sinasabi mo. Hindi, Gerardo. Wala na akong interes sa kahit sinong babae. Mas lalo na kay Fedra. Ayos ba? Oo. Gusto ko gawing makulay ang kwarto na to. Nilagay mo ba to para mawala yung lungkot ko dahil sa nangyari? Pati sa bulaklak naaalala ko siya. Ito ang pinakapaborito niya noon. Kapag may bulaklak, siya agad yun naiisip ko. Nandito na ako. Si Papa, Tita. Magandang umaga, Javier. Magandang umaga. Kumusta po ang trabaho mo, Papa? Ayos naman. Si Beto, umalis na? Hindi naman siya rito natulog kagabi. Sigurado ako nagpakasaya yun buong gabi kasama ang mga kaibigan niya kaya hindi yun natulog dito. May karapatan na siya magsaya, Lucy. Lalo na ngayon na nagtatrabaho na siya. Talaga, Javier? Oo raw. Tingin ko nagsisinungaling yun. Hindi, anak. Pumunta siya kahapon sa Garibaldi. Sabi niya nagtatrabaho na siya bilang driver ng isang milyonaryang babae. Hindi ako naniniwala dyan. Huwag ka na magduda, Lucy. Sigurado naman akong nagbago na yung kapatid mong si Beto. Tuloy ka.
Bakit ka nandito, Berta? Hindi ko kayang hindi malaman ang lagay mo. Hindi, maayos na ako, Berta. Unti-unti na akong gumagaling. Salamat sa pag-aalaga ni Soledad. Mas magaan na ang pakiramdam ko. At sa unang pagkakataon, sumaya ako. Eh, hindi ka na talaga babalik doon. Siyempre, hindi na. Hindi na ako babalik sa lugar kung saan ako nagdusa. Wala akong kinalaman dyan. Di ko sinasabing kasalanan mo. Ano bang meron sa inyo ni Soledad Romero? Hanggang ngayon, ganun pa rin yung pagmamahal na nararamdaman ko. At saka pati na rin yung walang katapusang pag-unawa at pag-aalaga ni Soledad. Parang wala na akong hihilingin pa. Dito. Berta. Ganito yung gawin niya sa buhok niya. Yung makeup naman. Tulad nito. Babagay ba? Bagay na bagay. Pagagandahin ko pa siya. Sige, simulan niyo na. Buti nakita kita, senyorito. Gusto ko lang sabihin na sobrang lungkot ngayon ni Senyora dahil sa nangyari. Sa tingin mo ba kaya ni Mama na malungkot para sa iba? Ikaw na lang ang meron siya at kaisa-isa niyang mahal. Oo, arugante siya at hindi siya gagawa ng paraan para makausap ka. Pero sobrang matutuwa yun kapag isang araw pinuntahan mo siya. Hindi ko siya mapapatawad sa pagkamatay ni Rosalinda. Akala ko kasi natanggap mo na. At di mo na siya masyadong naiisip. Pwes mali ka. Naalala ko pa rin siya. Hinahanap-hanap kahit alam kong wala na siya. Ba't parang iba naman yung sinasabi ng mga litratong nakita ko sa dyaryo? Huwag ka magbase sa mga litrato na yon. Paalis na rin yung si Berta, Fernando Jose. Oo. Babalik ako. Mas ayos siguro kung huwag na lang. Gusto kong malaman kung bakit patuloy niyong minamahal si Soledad Romero at yung anak niya. Eh puro sakit at kamalasan lang naman ang dinadala nila sa inyo. Parang merong nakadikit na sumpa sa dalawang babaeng yun na lahat ng lalaking nagmamahal sa kanila puro na lang lungkot ang inabot. Tingnan mo ma, andyan si Beto. Hello sa aking Reyna. Hi, Zoila. Grabe, saan mo nakuha yung ganito kagandang sasakyan, Beto? Kakabili ko lang yan. Saan galing ang pera mo? Sige nga, pwede ko bang malaman? Sa pagtatrabaho. Kailan mo ako isasakay dyan? Kung gusto mo, ngayon na agad. Ganda. Ay, bago ang lahat, ako muna kasi magpapahatid ako sa palengke. Ay, oh. Ay, tingnan mo kung sinong nandito, Erica, oh. Ikikiss na ni Erica ang papa niya. Mahal ko. Oo. Alam mo ba, nagsabi siya kanina ng papa. Pinakita ko sa kanya yung litrato mo sa dyaryo, tapos biglang sinabi niya yung papa 2 beses. Talaga? Tapos tinawag niya akong mama. Ay, ang sarap sa pakiramdam na marinig yon. Siyempre, kasi akong nag-aalaga sa kanya. Alam mo, Fedra, pakiramdam ko minsan inaagaw ko na yung buhay mo.